Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Okay. Hoy, Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Migrante para tumalakay na naman ng kakaibang ilang issue na napapanahon sa kasalukuyan. Gaya nga po sa aming titulo, ang sinasabi is, bakit kailangang busisiin ang panukalang budget ng Administrasyong Marcos sa taong 20,000 ikadalawamput-lima? Ayan, tumama. So, okay ba? okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Mamaya tatalakayin nating lahat yan. Magpapakilala muna kami. Ako muna po si Chat Dimaano mula po dito Oo. sa Migrante, South Korea. Kasama ko. Magandang gabi po sa inyong lahat. Oo, mahirap nang di magpakilala. Baka hindi tayo masundan ng ating mga post dyan. Hoy, magandang gabi. Parang Chat, kamusta? Ay, eto. Marami kaming mamaya. May babalita ako sa'yo. Ayan, maganda yan. Sige, mamaya ha. Balik tayo. Ngayon, magandang gabi po mga kabayan mula sa Japan, sa Korea, sa Pilipinas, sa iba pang bahagi ng daigdig na naabot ng ating programa. At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito mga nakaraang araw kasama ang Chat, medyo dinaanan ng malakas na bagyo ang Japan. Maraming Wow. mga lugar nasalanta, nalubog. Sobrang lakas ng ulan eh. Biro mo, mahigit 2 milyong katao ang isang nilisan sa isang probinsya. Kaya kumbaga, sana yung mga 2 milyon? 2 milyong katao. Ang Mula nilisan. Oo, ang pinalikas, mula Pinalikas. sa kanilang. Ibig sabihin, nakalikas talaga yung tao na yon, yung 2 milyon, nailikas ng hapon sa ilang oras lang. In-evacuate nila, yes. Sa atin, Well, ang nililisan kasi, ilang milyon yung sa flood control. Yun yung nalilisan sa atin. Yung budget. 550 billion. Yung budget sa flood control yung nalilikas sa atin, hindi naman yung flood. At saka yung sakuna. Oo. Salamat ka. Wala mamimiss natin pala si Ka Edsel. Hindi siya makakasama ngayong gabi. Sana next time. Muli po, ako po si Roger Raimundo mula sa Migrante, Japan. Sana hindi nyo po nakakalimutan pa ang pangalan na hindi kasama siya. Pansamantala din ako nawala eh. Kasi alam nyo na, kami kasi hindi naman po kami hindi naman kami mapera. So kapag may kailangan naming kumita, so we need to get out for a while para magtrabaho. So pasok ko muna yung kaganapan dito sa amin and sana sa inyo Sige. walang nadamay na OFW doon sa mga inilikas Exactly. Sana naman. Hopefully walang nasaktan, walang nadamay ng mga Pilipino. Siyempre, hindi lang Pilipino, di ba? Yung mga citizens din. Sa mga lokal kasi, meron din mga napaulat na namatay dahil sa bagyong ito. Kaya kumbaga pinag-iingat din yung lahat na bago mo ipasok yung kwento mo, parang Chat. Sige. Bago kasi yung bagyo na ito, di ba, nagkaroon nga ng alarma dito dahil doon sa naganap na malakas na lindol sa southern part ng Japan. Pinangangambahan na meron namang magaganap na malaking paglindol at magkukos ng tsunami. Yung mga tubig. Kaya ang nangyari, medyo nag-panic buying ang mga tao. Nagkakaubusan ngayon ng bigas sa mga shelves, sa mga pahirapan ng bigas ngayon, pagbili ng bigas. Given the fact na sa sobrang taas ng inflation din, sa taas ng presyo ng bilihin, halos 40% o 30 to 40% ang itinaas ng presyo din ng bigas ngayon. Dati nakakabili ka ng sabihin mo ng halagang 1,000 piso, ngayon bibilin mo siya nasa 1,500. Ganyan, pinakamababa na yan. Sa 5 kilo. Magkano itinaas? Medyo malaki eh. Parang, hindi ako mathematician, parang nasa 20 to 40% yata. Depende sa brand din naman. Itinaas?
Dahil lang dun Yes. sa ano, dahil lang dun sa allegation na gano'n? Yes, at saka talagang ano rin, Wow. may ano din siya, parang, may component din na talagang pinrograma na limitahan yung produksyon ngayong taon dahil nga doon sa yung 'pag masyadong dumami, tumaas ang supply, matatalo sa presyuhan sa merkado yung mga Farmers. ano. Pero ang nangyari nga dahil sunod-sunod itong mga alarma ng disasters, bagyo, lindol, nag-panic buying ang mga tao. Kaya Nagkaproblema nagkaroon bigla. nagkaproblema ang supply kasi agawan sa ano, sa supermarket, eh. So imbes Mm. na stable ang supply, ang lumilitaw parang kulang, pero actually hindi siya kulang dahil Oo, nga ano, kasi nagho-hoarding ano? yes, yes, yes. Yun, Wow. yun po mga kagyat na ano natin ngayon dito. And then, hopefully yun po, pinapanalangin natin na sa nawa ay makabawi agad ano, itong mga nasalanta at sa ating mga Mm. kababayan naman ay nawa ay nasa mabuting kalagayan. Sige, go ahead paring chat. Ayun. Kanina naman, sa amin naman dito sa bahagi ng Korea, sandali ano, papasok ko lang 'to. Andali ano, papasok ko muna. So kanina, yan, nandiyan po nakikita ninyo sa screen, nagkaroon ng tinatawag na International Interfaith Day of Prayer for Just Peace in the Philippines. So itong mga sari-saring mga simbahan at mga pastor ay nagpunta dito sa diyan sa aming simbahan kanina para Mhm. manalangin sa kapayapaan ng Pilipinas. Hindi lang yung mga pastor, yung mga relihiyon, kundi mga individuals na may advocate for peace. Meron ding mga may mga ano din, may mga taga NGO na mga namamalakad ng mga NGOs na pumunta kanina doon sa ano para manalangin nga ng peace. So bukod diyan, bukas magka-upload kami ng mga photos and videos, pero so far eto yung kanilang huling panawagan kanina bago sila maghiwa-hiwalay. So yun, yung pinapanawagan nila kanina. Yun yung mga sinabi nila kanina, ayaw nila ng digmaan. Sino ba naman may gusto ng digmaan sa daigdig, di ba? So yung mga pastor, mga relihiyoso at mga taga civil society at mga relihiyon nananawagan ng peace talk at saka ayaw nila Mhm. ng digma. At siyempre, dahil may mga panalangin nga, yung nakasentro talaga sa panalangin ng pagresolusyon ng armadong tunggalian sa Pilipinas, pinag-usapan yung mga ganung bagay. So Mhm. yon, yung isa sa aming mga balita. At Okay. bukod pa dyan ano, sa balita na yan, kahapon, siguro nakita ninyo ano, bilang suporta naman ng Korea, Migrante Korea at saka ng kasama ko, ay naglunsad ng agad-agaran na live para makapagbigay ng impormasyon yung migrant voices hinggil sa issue ng mga kasama natin sa Taiwan na ngayon ay namamayagpag yung MECO at yung rehimeng Marcos para Mhm. sila ipitin at pinsalain yung kanilang kabuhayan para lang sila ay mahuthutan ng salapi again. So inipit, Mhm. ikinabit sa OEC, nagtama na naman ang ating mga sinasabi, ikinabit sa OEC yung SSS, yung Pag-ibig Funds, yung may isa pa, OWA. So sabi Mhm. nila, no pay, no work. Ibig Aba. sabihin, kapag hindi ka nagbayad, pipinsalain ng gobyerno yung kabuhayan mo. Which is ang hindi doon kauna-unawa at hindi ka tanggap-tanggap ay Mhm. itinaboy ka na nga sa ibayong dagat bunga ng political at economical repression Oo. ay Practically oo, binebenta tinaboy ng ka na nga, hindi ka mabigyan ng trabaho, naghihirap ka kaya isinugal mo yung iyong kinabukasan, ang kalungkutan. Ang ginawa ng gobyerno ng Pilipinas ay pipigain ka pa, hindi pa nasiyahan sa iyong padala na pinakikinabangan ng gobyerno. Pinipiga pa talaga yung dugo mo na, huling tulo ng dugo mo ay pinipiga pa talaga
para ano na binabantaan ka pa, na binabantaan ka na hindi ka pwedeng pipinsalain ko yung kinabukasan ng iyong pamilya, kinabukasan ng iyong anak kung ikaw ay hindi magbabayad. Kasi kailangan namin ng salapi para malapit na kasi eleksyon eh. Oh, Ginagamit kasi ito para sa itong mga ahensya na ito kadalasan. Na puro batbat ng korupsyon, kagaya ng SSS, kagaya ng PhilHealth, batbat ng korupsyon, hindi pa nila may paliwanag hanggang ngayon eh. Yung mga pera, tapos yung OWA, itatransfer nila yung pera ng OWA para sa unprogrammed fund, which is hindi ka tanggap-tanggap sa panahon pa naman ng eleksyon na hindi na nahiya itong mga taong ito. Bilang suporta po ng kasama ko, migrante South Korea, naglunsad kami ng isang oras halos na talakayan hinggil dun sa issue ng mga kasama. Kasi ang amin pong worry ay hindi ito matetengga lang din sa Taiwan eh. Pag ito ay nagtagumpay, damay-damay tayo including Japan. hindi Iba-ibang parte isolated ng daigdig. siya. Hindi siya special case o isolated case. Actually, yung ganyang mga pakulo ng gobyerno na ito na plakadong-plakado, BBM na BBM eh. Para bang gugulatin ka pa lang, meron ka dito, di ba? Nakampanya nga yan, walang ako, tapos samot-saring mga kung ano-anong pakulo ang lumabas, nang maupo. Hindi tayo nagugulat. At yun nga, nabanggit mo na rin yung 90 billion na sobrang pondo ng PhilHealth ay ibabalik sa National Treasury. Hindi man sa unprogram para gamitin sa unprogrammed funds. Yan mamaya matatalakay natin yan kasama chat Yung ba tong unprogrammed funds na ito? May kinalaman yan dito sa main pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay. So, yun po yung aming update sa aming hindi po lagay ng panahon yon. Meron kaming dalawang update. Yun nga, yung una, yung international interfaith na naipakita ko na kanina, yung maiksing video ng panawagan, prayers para sa kapayapaan sa Pilipinas. At ikalawa nga, yung aming suporta sa mga kasama natin na sinasalasa at pinipiga ang mga dugo ng mga ng gobyerno doon sa Taiwan. So, yun po. Magandang gabi. Umuli sa inyong lahat. Ayan po. Sa mga nakakapakinig po itong programa ngayon, pwede po bang tulungan nyo kami na panaganapin ang ating programa? Paki-share naman po sa inyong mga monitor. Invite Please tayo, share, like, and subscribe. Napakahalagang topic kasi nito dahil nga ito ay sa usapin na noong malaking kinalaman nito sa usapin ng paggogobyerno, yung usapin ng pagbabudget. Exactly. So totoo lang yung budget, usapin ng budget ay dapat tayo ay talagang mag-involve. Una, pag nakikita ninyo yung mga budget deliberation, mamaya i-explain niya pero dapat tayo mag-involve na mamamayan. Una, salapi natin yung pinag-uusapan dito. Hindi nila pera yon. Ikalawa, yung budget na kanilang mga isinusumite ay dapat talagang binubusisi ng mamamayan. Kasi yung mga mamamayan ay sila din naman yung dapat ay pupuntahan itong mga proyektong sinasabi na ito ng mga ginagawa sa budget. Kaya malaking kinalaman ng mamamayan dito. Dapat hindi natin ini-ignore ito. Dapat nga nagpa-participate tayo Kasi para natin ma-correct yung maraming problema ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno o yung gobyerno mismo, sa kung paano ba talaga mag-gobyerno? Sino ba talaga priority nyo? So yun yung mga usaping gano'n. So ikaw na, take it away, kasama. Para suwabe. Parang muntik ng karo, diyan yung nabanggit mo. Oo, mismo. I'm proud to be katukayo si Ginoong Ka Roger. Sumalangit ko. Ayan, magandang gabi uli mga kabayan. Ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi ay kaugnay dito sa panukalang budget ng rehimen, administrasyong BBM para sa taong 2025. Usually ganitong buwan nangyayari yung filing nito o yung usapin kasi ito ay dumadaan sa Kongreso para sa pamagitan ng
General Appropriations Act, o yung GAA. So mula Setyembre hanggang November yata, no, yung finalization nitong budget. Siguro din napakinggan po ninyo, no, o napanood yung ginanap na deliberation doon sa panukalang budget ng Office of the Violent Pusit. No? Kapal na mukha, humingi pa ng budget eh. No? Ngayon, siyempre, nakita naman po natin kung paano in-scrutinize at binusisi ng ating mga butihing kongresista ang sa pangunguna mismo ng Makabayan Black na walang katakot-takot na tinanong, direct to the point. Saan mo ginastos ang 125 million kay Violent Pusit na hindi niya masagot kaya nagdokumentado yung Pusit. So to say. At yan po, no? At ang mahalaga po dito, bahagi lang po kasi yung budget ng Office of the Vice President doon sa kabuuang budget na dapat nating silipin. Actually, napakalaki nito kasama chat, halos 7 trillion, no? Parang 6.7 o 6.8 trillion itong proposed na Budget. national budget para sa 2025. Sabi ng iba, parang ito yung pinakamalaki so far. Ano? Well, usually, taon-taon, tumataas talaga yan. At kaya tingnan po natin. Kasi nga, batay dito sa mga proposals din mula sa Kongreso, ipinapakita nito na itong budget proposal o proposed 2025 budget. National budget. Ito po actually pwede nating sabihin na ito ay executive budget kasi nga ito ay nakadesenyo para malinaw po sa lahat ito po ay nakadesenyo sa muni-muni at mahusay na pag-iisip ng punong ehekutibo. Walang iba kundi yung presidente. Ibig sabihin, ang budget na ito ay nakadesenyo doon sa kanyang plano o plano ng kanyang administrasyon para sa susunod na taon. Ngayon, babalikan natin, sige, ano ngayon ang plano? Ganito kalaki ang budget, saan pupunta itong budget na ito? Iyan yung pinakamatindi dyan. Sa screen. Actually, kung titignan natin siya, kung sa kabuuan, relatively, ang malaki pa rin naman ang budget na nilalaan para sabihin na natin sa education tsaka sa mga basic social services. Sabihin, in general, yung sa appropriations naman, ay sila pa rin yung may malaking allotment. Pero sa taong ito, kapansin-pansin na malaki ang tinapyas sa mga sa pondo para sa kalusugan. Mamaya papakita natin sa edukasyon, sa agrikultura, sa pagpapaunlad ng industriya, sa iba pa, sa health, sa kalikasan. Lahat ng ito ay tinapyasan at binawasan. At hindi tayo nagugulat dahil nga ang tunguhin ngayon ng Administrasyong BBM, panindigan yung kanyang stand sa West Philippine Sea o South China Sea. Kaya kumbaga, tinaasan sa halip na yung mga tinapyas dito sa mga basic social services ay napunta, logically, napunta sa budget para sa AFP modernization o pagbili, pag-aangkat ng mga bagong kagamitan at pagmamantena ng mga operasyon o national security operations. Sige. Dito sa unang slide natin, pinapakita rito kasama ang chat. Yung napakalaking pondo, 700 bilyong piso ang ilalaan sa infrastructure projects. Sabihin, Roads, kasama na your favorite. Paborito ng mga na tulay, kalsada, at kung walang ilog, pagawa ng ilog yan para magkatulay. Mga drainage system daw sa mga national highways. Pupuntahan din yan ay yung yung farm to market roads. 23 billion ang nilaan diyan oh my God. Administrasyon. Okay, so alam niyo po mga kabayan in principle maganda po ito, dapat nandiyan ang mga yan. Iba pa bang bagay kung napupunta ba talaga sa dapat puntahan? Iba pang usapin yun. Ibang usapin. Ngayon, dumako tayo dito sa susunod na slide. Ito ang kaano dito yung bang mula diyan sa 700
dito sa 700 billion na Billion. ito, Mm. ang napupunta direkta sa bulsa ng mga magagaling natin na mga mambabatas o sa mga dakilang mambabatas natin o sino man may proyekto. 30% napupunta doon sa automatic na commission. Kickback, oo. Oo, kaya dapat hindi congressman tawag sa mga ito, commissioner, no? SOP daw Biruin yan nyo, SOP. SOP ito yung kanila. Pero kumbaga, yan, napakalaking halaga, 280 million pesos ang napupunta sa SOP. Dati, 5% lang daw yan, 10%. Ngayon, mahina na yun. Ano? Kaya, kumbaga, kung mapapansin natin, agad, yung 30% noong kabuang budget para sa infrastructure, nauwi na kung saan-saan. Sabihin, may pinuntahan na mabuting kamay, o bulsa. Biruin mo yon, 280 million. Tapos magugulat tayo mamaya, wala mang proyekto, ang administrasyong ito para doon sa pagdadagdag ng mga pabahay. Yung murang pabahay o free housing, relocation sa ating mga kababayan na namumuhay sa mga estero o sa mga lugar na hindi dapat. Health. Oo. Tapos, makikita po natin dito sa na yung confidential and intelligence fund ng mismong Pangulo ay umabot ng 12.36 billion. At mula dito, mahigit 4 na bilyon ng confidential at 8 bilyon mahigit yung intelligence. So, magtataka tayo na sige, meron tayo mga intelligence agencies, tapos may intelligence funds ang Pangulo, ang mga ehekutibo, pati halos lahat ng ahensya ng gobyerno. Pero nasaan na si Alice Go? Nasaan si Kibuloy? Si ito mga wanted, mga high profile na tao na hindi mahuli-huli. Saan ginagamit ng pamahalaan yung intelligence fund na yan? Kundi yung pinagyayabang nila na di ba? Na accomplishment pagka mayroong yung ilang ang napasurrender, yung mga panunupil sa madalit salita, ginagamit ito sa panunupil. Di ba? Kaya ang rito, yung unprogrammed funds ng Pangulo, practically ito yung pork barrel ngayon no? Nasa yan, yung unprogrammed appropriations. Bukod doon sa GAA kasi nandoon yung mga program sabihin budget ng ganitong departamento para sa ganito, yun fix yung mga yun, di ba? Meron ding unprogrammed appropriations. At diyan pumupondo kahit sinasabi nila na walang pork barrel ngayon, pero dahil sa laki ng mga unprogrammed appropriations ng presidente at ng iba pang mga kahit ng mga mambabatas meron to congressman iba't iba pang mga pork barrel yun Exactly kaya kumbaga pinaglululoko ng mga ng gobyernong ito ang tayo ang mamamayan doon sa sinasabing wala ng pork barrel ngayon, inabolish na yan, pero in effect dahil meron silang inimbento ng mga unprogrammed appropriations ay yan. Actually, ito yung yung unprogrammed appropriations dito kinuha yung 125 million na pinasa load ni BBM kay Sara Duterte noong nakaraan. Yung pera ng mga OFW, diyan din Malamang, ba? Diyan din mauuwi, di ba? Oo. Kaya, ito yung binabanggit natin kanina, para doon sa defense sector budget, 278 billion noong 2024. Halos doble ang itinaas ngayong taon. Umabot 419 billion mahigit. Ano ang ibig sabihin nito? Kung mababa ang nilalaan ng gobyerno para sa mga batayang yung mga basic social services, kagaya sa agrikultura, sa kalusugan, ito yung mga binabanggit natin kanina, hindi natin isa-isahin.
ang ibig sabihin nito, walang pakialam ang gobyerno kung tayo ay magutom, walang disenteng trabaho. Sabi nga nila, 64 pesos lang, di ka na nagugutom. Huwag kayo diyan, sabi ng gobyerno ng NEDA, di ba? 21 nga daw per meal eh. Per meal, 21 pesos, okay na yun. Huwag kayong gahaman, huwag kayong Mm. greedy. Okay na yung 64 pesos. Tapos naka-Starbucks yung ale, ano. Yan. Mahal pa din sa 64 pesos. Yes, kahit sa usapin ng industrialisasyon, ano, ibig sabihin napakababa ng nilalaan mula sa GAA para sa pagtatayo ng mga industriya o pagpapabuti ng mga industriya. Kaya kumbaga yung basic industries din natin hawak din karamihan ng private sector tsaka ng mga dayuhang monopolyo, di ba? Exactly. Kaya kung titingnan natin, napakataas ng singil sa kuryente, ano, sa tubig na ang tulo ay malakas pa yung ihi ng sanggol. Yung gano'n. Bumubuti. Tingnan na lang natin din yung ano natin, yung serbisyo sa transport, yung public transport, yung train system, no? Yung MRT and so. At ganoon din ay yung malaking pagtapya sa budget ng edukasyon, ano? Kasi doon sa budget ng edukasyon o sa mga SUCs o higher education, dito rin kasi nagme-maintain din itong mga SUCs ng iba pang facility eh. So kung babawasan mo yan, ang tunguhin ngayon ng mga SUCs, actually noon pa to, no? Mula nung pinatupad yung Education Act of 1995 yata ito, 2000. Oo. Ay ang tunguhin talaga ng mga SUCs mag semi-private eh. Pinaparentahan yung mga lupa, yung mga malalaking SUP, ganyan eh. Pagpapagamit ng kanilang lupain, pagbebenta ng kahit ng ari-arian ng eskwelahan para may pandagdag sa pondo, hanggang sa tuluyan ng ma-disseminate o ma-diminish yung Quality of education. yes, kasi Quality of mas nagiging services. dominasyon mo. Yes. At siyempre kung sa edukasyon, merong private entity na mamumuhunan dyan, ang gusto nun makabawi. Hindi naman gugustuhin niya na mag-produce ng daang libong scientist o ano, di ba? Hindi naman. Exactly. Ngayon, silipin natin yung budget para doon sa atin, sa mga migrant workers, ano, sa mga OFWs, tsaka migranteng Pilipino. Yan. Ganun. Teka. Yan. Ayan, ito nga. Ang DMW ay noong nakaraang taon may budget na 6.24 billion. Ano? Ngayong taon, ang proposed budget lang nito, binawasan ng 2 billion mahigit. Ito, tingnan natin ito at mula din po doon sa senior sa atin, kasama chat kanina. Kung papansinin natin, nasaan ngayon ang priority ng gobyerno? Bakit nito unti-unti o ang lalaki ng ibinabawas sa budget ng napakahalagang ahensya, lalo pat lantaran ngayon yung labor export, ano, na sinasagawa ng gobyerno nito. Dinidigitize, mas pinapabilis yung processing ng mga dokumento, pag-apply ng ganito, lahat ginagawang internet o online based, ano. Pero actually, ang kapalit naman nito yung pangongolekta ng mga mandatory fees. Kagaya ng PhilHealth, OWA membership. Ito, tahasan po naming binabali o pinapabulaanan. Ang sinasabi ng OWA na hindi mandatory ang kanilang collection. Oo, by paper, hindi po mandatory. Pero ang totoo, yung mga kababayan natin na OFWs, hirap na hirap makaalis ng bansa o makabalik ng bansa kapag ka hindi member ng OWA. Kasi sa airport pa lang, hinaharang na, inuobliga. Kagaya po itong naglabas ng memorandum circular ba, ang MECO, sa Taiwan. Well, sa Hong Kong, ginawa din nila yan dati. Na ikinakabit yung contract verification, yung pagkuha ng OEC doon sa mga mandatory fees na ito. Hindi lang yun, ay dinagdag pa dyan yung Pag-ibig. And in return, magugulat tayo, itong PhilHealth, ang laki-laki ng pondo. Ang gusto pa nito, ang walang konsensya na ang laki-laki ng pondo nito
Ang gagawin niya, sasabihin niya sobra ang pondo, ibabalik sa National Treasury. Hindi ba ano 'yon, sa halip na pagbutihin o palawakin ang scope ng services ng PhilHealth, yung healthcare system natin, o kaya idagdag mismo sa budget ng ano, ng health Mm. department. Hindi idadalhin saan? Sa unprogrammed appropriations. Sino ang magdedesisyon ng unprogrammed funds na 'yan? Hindi ba ang pangulo, yung punong ehekutibo na may utang na 200 billion pesos na hindi pa rin nagbabayad, 'di ba? Kapansin-pansin nga yun ano, yung health services na nangangailangan, lalo na yung halimbawa yung PGH, napapansin niyo lagi nananawagan niya na kailangan nila ng suporta ano sa pondo. Dagdag serbisyo, pagpapaganda, lalong papababa yung serbisyo kung hindi. Mas napansin ko kasi sa budget ano, ang laki bukod sa binawasan yung serbisyo, yung pondo para sa OFWs na supposedly mas malaki yung dagdagan pa nga yung pondo dahil sa daming problema ng mga OFW sa labas ng bansa ano. Yun yung ano, mukhang nalaglag si Roger ano. So imbis na dagdagan, ang ginawa pa binawasan. Ang mga OFWs ngayon imbis na nagdi-demand halimbawa sa bawat bansa nagdi-demand ng shelter para takbuhan ng mga OFWs in case sila ay nagkaroon ng kaso, problema, kailangan nila ng pansamantalang shelter. So wala silang matatakbuhan dahil halos lahat ng mga bansa wala naman shelter. Kung may shelter man, minsan 8 bed. Yung sa Hong Kong, 8 bed lang yan daw yata yung nandun. So, kapansin-pansin doon sa budget na napakalaki sa defense, ano? Sa defense. Pumasok sa isip ko kanina na yung Pilipinas ay parang kung ang pag-uusapan ay gera. Ayan na si Roger. Nalaglag kanina. Oo, nawala ako Sorry. Alam mo napansin ko kanina doon sa budget, ang laki-laki ng budget sa defense, 'di ba? Sa defense. So ang pumasok agad sa isip ko war conscription eh. Kasi ba't ko sinabing war conscription? Hindi pa usapin ng sinasabi dun sa budget na hindi yung war conscription is hindi lang yung sapilitan ka. 'Di ba? Ang war conscription sapilitan kang magda-draft kasi digmaan. 'Di ba ganun yung Naku, nalaglag na naman yata. What happened? So, 'di ba ganon? Ganon din ang hitsura kung sa scope ayan. Kung sa scope ng international na pag-uusapan, ganon yung sitwasyon ng Pilipinas. Dahil nga kung yung Pilipinas ay hindi naman tayo kasama sa digma, 'di ba, ng mga imperialistang bansa kagaya ng mga na-discuss namin sa mga nauna naming programa. So yung Pilipinas kinakaladkad sa digma, 'di ba? Kung titignan mo yun ay parang war conscription. Idina-draft yung Pilipinas bilang sundalo ng mga ng imperialistang mga bansa. At yun yung resulta kung bakit tayo nagpupumilit at nagkukumahog na mag-create ng mag-budget ng malaki for defense. Hindi lang yun. Dahil sa pagtindi ng kahirapan sa Pilipinas, sa pagtindi ng kawalan ng trabaho, ay lalo din na dumarami ang mamamayan na nag-aaklas at kailangan itong supilin ng gobyerno. So, yung mga binibiling mga armas ay hindi rin naman sa mga kaaway na dayuhan gagamitin, kundi sa sariling mamamayan. Eto maganda kung babalik tayo sa usapin ng mga OFWs napakaganda nung sinabi nung kasama ko, yung sa kasama ko may dumating dito kamakailan lamang na 100 domestic helper na ang tawag nila ay hindi naman domestic helper, ang tawag nila ay caregiver. Hindi po sila caregiver, domestic helper po sila. Yung trabaho nila, caregiver yung tawag nila. Pilot program yan. So meron silang 7 months na contract. Supposedly, dahil 7 months yung contract nila, dumating na sila, dapat sasahod sila ngayong buwan na to. Ano yung nangyari?
hindi po sila pinasahod. Hindi pa po sila sumasahod, yan yung tawag. Allowance lang daw yung binibigay dahil hindi naman sila nagtasahod, hindi pa sila nagtatrabaho. May kontrata sila eh. Ano po ba ang pwedeng gawin ng gobyerno sa sitwasyon na to? Partikular po yung mga taga-embahada. Ano yung pwede ninyong magawa ninyo? Maipakita man lamang ng gobyernong ito yung sinasabi nilang pagmamahal sa mga OFW. Dahil itong mga ito ay sumugal. Iwan yung pamilya nila, pansamantala, para lang kumita. At pagdating mo dito, allowance lang yung binibigay sa'yo. Ang kinakatuwiran sa'yo dahil hindi ka pa nagtatrabaho, may kontrata eh. May kontrata. Ibig sabihin, kung may kontrata, dapat may sahod. Hello. Hi. Hello. Okay na. Nadidinig kita. Ako marinig. Medyo ano lang siguro, dumistansya ka ng konti sa microphone at baka masyadong malakas yung microphone. Baka hindi kayang pagsabayin. Anyway. Ayan. Anyway. Okay, nadidinig kita. Dinig mo ko. Oh, yes. So, yung sinasabi ko lang kanina, yung tungkol doon sa kakaano ko lang kanina sa 100 DH na dumating sa Korea. Hello. Binalita ko na rin. Wala talaga. Teka lang Meron. Pasensya na. Okay. So, yon. Ang ganda ng mga pinaliwanag ni kasamang RD kanina sa usapin ng budget, mas tinanggalan, napapansin ninyo, yung serbisyo mas wala. Social services, education, social services. Hello. Siya yung walang hello. Okay. Can hear you. Hello. Okay. Yun lang. Social services ang kapansin-pansin at yung budget diyan sa social services ang mas parang wala. Napapansin ko dun sa budget, kapansin-pansin. At mas talagang matindi pa yung budget sa mga ahensya na alam naman natin bat-bat ng korupsyon. Gaya ng DPWH. Tapos, sabi nga mga nakakakilala ko na nakakakwentuhan ko tungkol dyan sa budget. Sinasabi sa akin, bakit makakain ba natin yan? Makakain ba daw natin yung mga kalsada? Naalala ko tuloy nung panahon ni Marcos, ang daming ang kalsada, ang daming ang building, ang gutom naman yung mamamayan. So, ganun din yung tunguhin ngayon eh. Mas nakafocus sa armas, sa depensa, sa kalsada na hindi naman makakain. Mas kailangan ng tao yung serbisyo ng gobyerno sa kasalukuyan, libreng serbisyo sa kalusugan, mas pagpapaunlad ng ating edukasyon lalo na dahil yun ang kinabukasan ng ating lipunan, yung maraming sayantista, maraming mga doktor o maraming mga yun yung kailangan natin ngayon. Hindi natin kailangan yung maraming kalsada. Audio check lang. Audio check. Okay, sige. Okay na. Okay na. Okay, you're back. Oops. Saan ba tayo? Nasaan na tayo? Dinidiscuss lang kanina, napansin ko kanina, yung kapansin-pansin ka ko kanina sa mga discussion mo na mas nakaprioritize sa usapin ng matinding infrastruktura at matinding military, yung defense, arms. At mas wala tinatapyasan yung mga serbisyo. Hello. Ayan, nawala. Sige, si Ka Roger. Nagalit sa'yo she might not like your hello. discussion. Audio check. Nawawala eh. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, maraming salamat po sa mga nanonood. Meron akong bisita dito. Ewan ko hello. Okay. Nadidinig mo ako? Paano bang gagawin ko rito?
Ayun. Ah, magandang gabi po sa mga nanonood. Nanonood yung kasama ko, nanonood si Pastor Juliet. Kamusta, Pastor Juliet? At saka iba pa, no, na nanonood dito si channel ko lang kasi ako nakatingin. Ano. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ayun, pinag-uusapan pa rin namin, tuloy-tuloy yung pag-uusap namin tungkol sa budget. Medyo nagkakaroon lang ng trouble sa audio kasama Roger ng Japan. Pero yon, tuloy ko lang yung sinasabi ko kanina, no. Siguro kung may mga may mga mungkahi question or komento tungkol sa aming pinag-uusapan ngayong gabi, please pakilagay lang po sa comments para mapag-usapan din natin, maidagdag natin sa pinag-uusapan natin. Na-discuss ko na kanina yung usapin ng kalunos-lunos na sinasapit ngayon ng mga kababayan nating 100 na domestic helper na again, may kontratang 7 buwan pero hindi sumasahod, binibigyan ng allowance. So yan, habang hinihintay natin si Ka Roger, no? Nadidinig mo na ako? At sa paghihintay. Yan. Sana Yan, na. okay. Dumistansya ka lang ng konti kasi nag-ano yung microphone mo, masyadong malakas kasi pag nagpipik ka. Yan. Mga fist away, something. Anyway, so yun, kanina pinag-usapan namin, tumirik na naman. Tumitirik. Tumitirik siya for some reason. Ayun. So, ayan, dali Yan, nandiyan siya, nakabalik na siya. Ulit. Ayun. So, probably, may bukas na mga ibang file siguro sa computer. Kaya, medyo hinahatak. So, kung meron po kayong mga suggestion pa sa aming mga pinag-usapan, gaya nga nasabi ko kanina, mga gusto ninyong komento sa pinag-uusapan, please pakilagay lang po diyan sa comment box para aming masagot o mapag-usapan. Nawawalan ako ng audio talaga. Oo, nadidinig naman kita. Nadidinig kita. Kaya lang hindi mo ako nadidinig. Ooh, who's calling? Oo, ang problema, wala akong marinig eh. So, ayun. Wala ka nadidinig sa akin. So, wala pong nadidinig si Roger. So, yun, may bagong Sige, may bagong troubleshoot lang muna. May bagong sinasabi yung isang kasama ko. Nananawagan daw po yung kasama ko sa mga domestic helper na may kapangyarihan po sila na silang sumahod ng 7 buwan. At pwede daw pong makatulong ang kasama ko na makuha ang kanilang mga sahod. So, sino pong nakakakilala dito sa mga domestic helper na nandiyan na hindi sumasahod, na dapat ay sumahod, at gusto po ninyo ng aming tulong sa kasama ko sa Migrante Korea, mangyari lamang po na kumontak po kayo dito sa kasama ko, dito sa page na ito. Mag-PM po kayo dyan or please tawagan po ninyo yung telephone number na mamaya. Teka lang, titignan ko yung telephone number ng aming isang kasama. Kasi nga po para lang po maging maganda, no? Ilalagay ko po dito sa comment yung telephone number na pwede ninyong matawagan kung kayo po ay gusto ng assistance at hinggil dyan sa usapin ninyo na hindi kayo pinapasahod at binibigyan lang kayo ng allowance. So, yan. Tawagan po ninyo itong telepono na ito. Yan, nakalagay po dyan, Yung telephone number na yan, pwede po ninyong tawagan yan just sa comment. Tawagan po ninyo kung gusto po ninyo ng assistance hinggil sa hindi po kayo
binibigyan ng sahod. At inuulit ko po, nananawagan po yung kasama ko. Ayan, nakalagay din po. Oh. Nananawagan po tayo doon sa mga domestic helper na kung gusto po ninyo ng assistance ng kasama ko, ay mangyari lamang po na tawagan ninyo yung telephone number na nilagay ko sa comment. Ano po? So maraming salamat po. Yon. So kanina, pinag-uusapan ko pa rin. Nadidinig siguro ako ni kasama Roger, no? Hello, chat. Dinig ba ako? Yes. Yes. I can Dinig hear na, you. dinig na. Yes. Nadidinig naman kita kanina, kaya lang wala kang hindi mo nadidinig kanina. So, yun. Okay. Okay na? Sige. Okay pa. Nasaan ng part na ba tayo dito? Kanina, diniscuss ko lang yung sinasabi ko kanina nung naputol ako kasi nanawagan yung kasama ko tungkol sa DH. Yung mga dumating na domestic helper dito na 100 na may 7 months na kontrata. Pero ngayon, first month nila, hindi sila pinapasahod at binibigyan lang ng allowance sa kinakatuwiran na hindi daw naman nagtatrabaho. May kontrata eh. Oo. O, diba? So, yun. Bago ako pumasok doon, pinag-uusapan ko yung sinasabi ko kanina yung tungkol sa kapansin-pansin sa budget na mas malaki sa infrastructure at saka sa infrastructure at saka malaki sa infrastructure and defense, pero hindi masyadong malaki sa social services. So, yun yung nandun ako kanina sa part na yan. Oo, kapansin-pansin nga dito sa budget na ito, gaya ng sinabi natin kanina, tahasang tinapyasan yung budget ng DMW, budget para sa health, sa education at sa iba pa, no? At kung susumahin nga ay mas ang pondo ay dinidireksyon ngayon dito sa budget para sa military, ano? Kaya lang, of course, siguro sa isang banda ang gustong ipahiwatig nito ng BBM administration ay upang palakasin yung defense capabilities ng ating AFP, ano? Pero kung tutuusin, para saan, no? Para ba yan sa external threat o para sa internal security? Kagaya halimbawa noong kaya kumbaga ang isang problema dito, oo nga, bumibili, nagpapalakas ng kapasidad ng ating kasundaluhan o ating AFP, no? Nakakabili ng mga bagong kagamitan, pandigma. Pero though ayaw natin, of course, na sumiklab yung digmaan nga sa pagitan ng mga bansang may claimants dyan sa West Philippine Sea, gaya ng China, tayo, at dahil dun sa pag-uudyok ng Amerika. Kaya lang, kung titignan natin nga, yung pagtataas ng pondo ng AFP ay para yatang mas ginagamit pa dito sa operasyon para sa internal security. Kung totoo siya, ang taas-taas ng budget na ibinigay para sa NTF-ELCAC. At kung titingnan natin yung mga fighter planes tsaka pandigmang eroplano, Black Hawk na binili ng gobyerno, saan ginagamit? Para naman sa internal security para hindi naman para sa depensa, 'di ba, ng ating bansa sa external threat. Tsaka kasama Roger, minimension ko nga kanina, parang hitsurang pumasok nga sa isip ko yung war conscription Yung idinadraft tayo ng imperialistang bansa ng US particular para maging sundalo niya sa digma sa China. Di ba? Kasi nga nagtayo nga siya ng island chain Di ba? Nagtayo siya ng sarili niyang island chain at hitsurang idinraft, parang drafted soldier yung Pilipinas ng Amerika. At doon sa usapin ng war conscription na sinasabi ko nga, yung pumapasok sa isip ko, war conscription ang hitsura. Kinakaladkad tayo sa gera, di mag-aarmas tayo. Di ba? Kailangan mag-armas. Yung armas hindi naman libre. Di ba? Binibili yung armas.
So at sino bang bibilihan mo din? Amerika din kasi may Mutual Defense Treaty na hindi ka pwedeng bumili ng armas sa ibang bansa nakasaad sa Mutual Defense Treaty. So talagang mas ipit na ipit tayo kaya yung budget ay hindi lang gagamitin nga sa labas sa pandigma pero ginagamit yung threat sa labas para ka mag-armas at bumili ng armas. Pero sa totoo lang, gaya nga ng sinabi mo, hindi siya sa labas gagamitin kundi sa panunupil naman sa mga demokratikong karapatan ng mamamayan. Dahil bakit? Kasi naghihirap eh. Naghihirap sa kasalukuyan yung mamamayan. Napakataas ng inflation, mahal ang bigas, hanggang ngayon yung 20 pesos mo, ilang taon ka na, 20 pesos pa rin. Wala pa rin yung 20 pesos na bigas. May bangayan sa loob ng estado. Yung gobyerno, nag-aaway yung dalawang pinakamataas. Oo. Kasi, Tama ka dyan yung sa Manchat, ano? magkaaway yung ang isa pusit pang at saka talagang very kapansin-pansin. Ang isa pang kapansin-pansin talaga dito ay yung napakataas na pondo para sa infrastructure, ano? Alam naman natin, i-highlight lang natin ulit ito na halos nasa 30% agad ng budget na ito ay napupunta lang doon sa mga automatic, ano, na commission, ano, ng kung sino mang samang ahensya ng gobyerno, Ponsipilato. politiko ang may proyekto. Kaya kumbaga merong legal na pinagkukunan para sa korupsyon dahil nga Eksakto. Ayun. Malungkot, napakalungkot nitong sitwasyon na ganito. At Ayun. gaya nga na sinabi ko kanina, budget ang pinag-uusapan dito. Pera ng mamamayan yung gagastusin at uutangin kasi uutangin pa yung mga yan. So, sa lapi ng mamamayan yan, tayo ang magbabayad niyan. Sangayon sa ibon, mahigit 150,000 na raw ang utang ng bawat mamamayan sa kasalukuyan. So, kung may anak ka, yung anak mo, ikaw, may tigo 150,000 kayong utang sa kasalukuyan, yung bawat mamamayang Pilipino. At ang masaklap doon, hindi naman sila yung magbabayad. So, kaya napaka-importante na yung budget ay ating usisain. Ito bang budget na ito ay magsisilbi para sa ikauunlad ng mamamayan o gagamitin lang yung budget para supilin din para kang ginisa sa sarili mong taba? Na ginagamit yung budget para naman supilin yung demokratiko mong karapatan. Habang yung marami sa mga politiko ay naglulungad sa sarili mong pagod at hirap sa pagbabayad ng taxes. Lalo na kaming mga OFWs, hindi na kayo nahiya. Kami na nga yung nakakatulong sa inyo para yung ekonomiya hindi tuloy na sumisid. You know that. Everybody knows that. Na Exactly. yung mga migrante, malaki ang itinutulong sa pag-angat ng ekonomiya. And yet, binawasan nyo pa yung budget para sa serbisyo. Kahiya-hiya. Di ba? Kahiya-hiya. Ayun, paano gagawin nyo ngayon dyan? May mga 100 DH na hindi pinapasahod. Di ba? Gaber? Marami ding mga Pilipino ngayon ang stranded sa iba't ibang panig ng daigdig, mga tumakas sa amo, walang matuluyan. Ito nga lang nakaraan, nakita na din, kanina lang, doon sa presentasyon nga, parang binawasan din yung pondo ng OWA. Ngayon, saan kukuha ng pondo ito mga ahensya ng gobyerno na ito? Sa ngayon, gaya nga nung ganon, pipigain nyo kami, pipilitin nyo kami na magbayad ng kontribusyon para din sa serbisyo na na pinoprovide dapat ng gobyerno. Pero naglolokohan tayo kasi merong 14 billion o alam ba? 12 billion ba, itong pondo ng CIF tsaka ang program allocations, o appropriations ng Pangulo. Naatim nyo na pigain ang karaniwang ang taong bayan, samantalang merong pondo na ginagamit
ang punong ehekutibo para sa kanyang kapritsyo, para sa tataguyod ng kanilang dinastiya. Hindi naman siguro malabo ngayon o mahirap makita na lantaran na ngayon yung bangayan ng Duterte dynasty o Duterte camp tsaka Marcos camp, yung dating unity team ay basagante bardagulan team Disunity team na. Kaya kumbaga at papalapit ang eleksyon. Ito ang delikado dito eh. At saan ngayon gagamitin at bakit nakokonsentra ang napakalaking chunk ng pambansang budget sa Pangulo? Di ba? Kung ang gusto naman ay serbisyo, bakit hindi dalhin sa mga ahensya ng gobyerno? Ibalik yung pera ng PhilHealth. Kaya dagdagan ang pondo ng sa kalusugan, kung sa kalusugan, sa agrikultura. Pero hindi ginagamit ito para may pondo na una war chest and then electoral din ito, balon din ito ng rekurso para sa eleksyon. At wag na tayong sabi nga maglokohan. Alam naman natin pagdating ng eleksyon, hindi naman talaga naglalabas ng sariling pera itong mga politikong ito. At manapa ay sa sariling dugo at pawis din ng mamamayan ang kanilang pinipiga para gamitin sa kanilang interes ng kanilang pamilya, pagpapalawig ng mga dinastiya. At para magawa nila yan, kailangan busog na busog ang mga sundalo, ang mga pulis, para meron silang magagamit para supilin o kaya naman ay i-repress, i-pacify yung mga mamamayan. So yun kasamang chat sa akin. Siguro tuloy-tuloy na natin bago ako mawalan ng audio. Mahalaga pong usapin itong budget at though ito ay taon-taon na nangyayari. Kumbaga may pagkakataon po tayo bilang mamamayan na impluwensyahan at busisiin. Una, impluwensyahan siguro yung ating mga representatives sa Kongreso o sa Senado na ilagay sa tamang disposisyon yung rekurso natin nakakaunti. Hindi naman po tayo mayaman na bansa Yung mga politiko natin mayaman, pero ang mamamayan, alam natin tayong lahat ay hikahos ngayon, taas ng bilihin, mababa ang pasahod. Dinadaanan tayo ng samot-saring kalamidad at sakuna halos taon-taon. Samantalang yung napakalaking rekurso ng ating pondong bayan na inutang na nga ay mababalik din, ay hindi mga babalik mapupunta lang sa mga personal na interes at personal na interes at benepisyo ng ilang mga nagpapatakbo sa gobyerno, lalong-lalo na yung Pangulo. Ayun lang, kasama ang chat. Muli po, ako po si Roger Raimundo at magandang gabi po sa inyong lahat mula sa Migrante Japan. Bago po tayo magtapos, gusto ko lamang sanang puntuhin na kailangan po nating mag-demand ng accountability sa bawat opisyal ng gobyerno, lalo na sa pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Bakit ko po sinabing kailangan nating mag-demand ng accountability? Yung budget po ay parte rin yun ng accountability. Hindi pwedeng humingi ka lang ng budget, pero pag tinanong ka kung saan mo ginastos yung last time na budget, ay hindi mo sasagutin at mag-aangas ka lang at maghihitsurang pusit ka lang. Hindi uubra yun kasi yun yung sinasabi nating accountability. Dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay accountable sa mamamayan. So tinatanong ka, saan mo dinala yung pera namin? Ang sinagot mo, pusit. So napaka-importante na busisiin natin itong budget dahil ito ay kinabukasan din ng ating bansa. So, yun po yun gusto ko sanang iwanan at maki-involve tayo dito sa usapin ng mga ito at mag-demand tayo sa mga opisyal ng gobyerno na maging accountable sila. Hindi pwedeng, hindi kayo hari. Kayo ay serbisyo publiko. Kayo ay naglilingkod sa mamamayan. Hindi ang mamamayan ang naglilingkod sa inyo. Kaya nga demokrasya Kaya dapat accountable sila sa mamamayan. Hindi uubra ang pusit style. So yun po, magandang gabi po sa inyong lahat
At muli po, next time, sana maayos na yung audio ng aming kasama Roger, ano? Kasi hot na hot pa naman siya, tapos hindi na yung audio niya naputol. So magandang gabi po sa inyong lahat. Please paki-share, paki-like. Matatagpuan po ninyo kami sa Facebook, sa YouTube, sa Spotify. So magandang gabi po sa inyong lahat at good night po sa